Tungo muna tayo, Princess JC sa Pag-asa DOST. Natin ang pinakahuling ulat panahon mula po sa aming kasamang si April Enario. April? Salamat, Kirby. Bahagyang humina ang taglay na lakas nitong si Bagyong Yolanda dahil sa land interaction o pagtama nito sa kalupaan. At ilang beses na nga yan naglandfall itong si Bagyong Yolanda. Mula sa ating mga nakalap na detalye mula sa Pag-asa, unang tumama ang bagyo sa Guiuan, Eastern Samar 4:40 na madaling araw. Alas 7 na umaga, naglandfall naman ito sa may Tolosa, Leyte. 9:40 a.m., dumaan ang mata ng bagyo sa may Daan Bantayan, Cebu at 1 hour later ay sa Bantayan Island, Cebu. Alas 12 ng tanghali naman ay naglandfall si Yolanda sa may Concepcion, Iloilo. So ayan pa lamang ang opisyal na landfall tracks na naibigay ng Pag-asa since early this afternoon. Aantabayan na natin ang update sa forecast track ng Pag-asa maya-maya lamang dito sa Telebisyon ng Bayan. Dito naman sa Metro Manila, mga kababayan na nasa ilalim ng signal number 2, makaranas po tayo ng mga malalakas na pagulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras dulot ng indirect effect ni Bagyong Yolanda. Kaya naman pinag-iingat ang lahat, umuwi na agad bago pa maabutan ng ganitong panahon. Mga kababayan, narito ang mga numerong dapat niyong tandaan sa oras ng pangangailangan. Narito po ang laging handa. Mga numerong dapat tandaan sa oras ng kalamidad. Pag-asa 433-8526. NDRRMC 911-1406. MMDA Flood Control 882-4177. 117 naman para sa Philippine National Police. Philippine Coast Guard 527-6136. Philippine Red Cross 911-1876. Bureau of Fire Protection 729-5166. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Patuloy naman ang ating pagmamonitor kay Bagyong Yolanda. Hindi lamang weather updates ang aming minomonitor, pati maging dam levels at flood alerts, traffic, suspension of classes, cancellations of flights, and any other relevant information tulad ng mga infographics and tips na dapat malaman at tandaan ng ating mga kababayan. Lahat ng yan ay makikita sa Panahon TV Facebook and Twitter accounts at pati maging sa aming website sa www.panahon.tv. Maging una sa balita kay Bagyong Yolanda, ang tabayanan ng ating press briefing na idadaos na Pag-asa ngayong hapon. Magpapatuloy po ang Panahon TV Typhoon coverage hanggang hating gabi dito mismo sa Pag-asa, kaya tutok lang sa PTV Channel 4. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ang weather update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enario para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, April Enario.